Hello guys, how are you today? Anyway, may share lang ako sa inyo. Kasi, yung last day kasi, nagpa-check ako ng blood works ko kasi gusto ko masiguro kung napaba ko sa tama na panlawas, okay pa ba yung okay pa ba yung katawan ko para sa pag-work ko. So, dun kasi sa harap siya ng mall, Sandridge. And then, yung health center na yun, na building na yun, yung area niya is may bayad yung parking. Kaya doon ako sa Sunridge sa harap niya kasi sa Sunridge Mall naman yun at saka malawak yung parking doon. So nagpark ako doon. Pero doon ako pumunta sa health center or health services dito. Kasi may parking doon pero magbayad ako. Alam niyo ba na dahil sa hindi ako nagtipid ako, ayaw ako magbayad ng parking, doon ako natikitan ako, guys. Alam niyo ba yung ticket dito? Kasi yung ticket dito hindi lang police yung magtiticket sa iyo. Pero yung pagkakaiba ng provincial yung municipal or other na mga parties yung magtiticket, lalong-lalo na yung mga private property na magpa-park ka doon, pwede ka nila pwede ka nila tikitan. So ganun dito. So, pero yung pagkakaiba nun, walang demerits yun. Kasi yung police talaga, pag siya yung magtikit sa'yo, may demerits. Meaning to say, pag demerits dito, 12 lang ang allowed namin na magkaroon ng demerits. Pag more than 12 na kami, masuspended na yung driver's license namin. So careful talaga kami sa mga violations sa streets, sa roads. Kasi pag mga pulis talaga yung mag-ticket sa amin, may demerits yan, numbers of demerits. Depende kung ano yung violation, kung anong bigat ng violation. Pero yung mga parking tickets ay mga tickets lang sa parking, sa towing, wala yung demerits. Pero guys, mahal. $84 yung mababayaran ko. So after 10 days, dapat bayaran ko siya. Kasi pag hindi ko mabayaran within the period, tataas siya, magiging 102 na siya. So, alam mo ba yung part-time ko dito, usually nag-earn ako ng 70 to 80, yung part-time na 5 hours ko. So kulang pa yung part-time job ko. Alam mo, mabigat sa dibdib na, siyempre magbabayad ka dahil sa pag-park mo lang ng saglit lang naman, then agad-agad silang magtiticket sa'yo. And then nag-try ako, nag-dispute, pero hindi kasi kahit na nag-dispute talaga ako. Pero yung reason ng dispute ko is alam ko i-base nila dun sa records ng videos nila. So hindi pa rin ako mapagbibigyan. So ganito dito, guys, mahal talaga yung mga tickets pag may mga violations ka na nagawa dito. Sobrang mahal kaya dapat doble ingat lang talaga. So it's a wake up realization sa amin na dapat maging careful talaga pag mag-drive ka lalo dito sa city proper kasi ang dami-daming mga police dito, ang dami-dami. Aside sa mga police kasi maraming mga other parties, mga third parties na magtitiket na lang sa'yo pag makapark ka ng iba or magpa-park ka ng mga illegal or something, ma-overparking ka kasi may mga allotted minutes din ng parking. Pero during Sundays naman dito, free yung parking sa downtowns. And then, around 8 o'clock every day, free na rin yung parking sa downtown. Pero 7 to 9, 8 ata, 7 to 6, may mga ganun eh. Nakalagay naman yan sa chart, so magbabasa ka lang talaga. At saka may mga parking, so may mga bayad. So ganito dito sa bansang Canada, kaya medyo ingat lang talaga kami dito. So yun lang guys, sinishare ko lang sa inyo, at least magkaka-idea kayo, ganun pala dun sa Canada. Pero depende per province, iba-iba yung estilo or iba-iba yung style nila. So nagdidepende. Ako naman, I am just sharing about my Calgary experience. So until next time, have a good day. Bye-bye!